kasi maraming tanong kanina tungkol sa 47 brand, tama? Yes. Opo, nabasa ko kanina. Yan, tingnan mo, nag-makeup pa yan, no? Nag-makeup, nagpa-parlor pa yan. Lipstick lang yan. Yes, nagpa-parlor pa yan. Kaya di natin pwedeng hindi papapasukin. Shoutout 50 viewers. Sige, di-discuss ni Ma'am Bell is yung tungkol sa 47 brand. And ano yung mga insights ng isang babaeng kolektor ng Meralco. Ay, ng Meralco, ng Cup. Tsaka seller. Kolektor ng sahod. Kolektor ng sahod ni Mr. Okay? Bago mag-Cinderella si Ma'am, ayan, abot pa. Hindi pa, Okay, sir. Ma'am Bell. Ramadan eh. Mamaya pa si Mr. Nantay ko pa. Good evening. Yun, no? O, sige, pasok. Good evening sa inyong lahat, mga boss. Yes, ako bilang collector, better din, gano'n. Actually, hindi naman totally collector eh. Nag-umpisa. Kay Mr. lang lahat talaga nag-start. Oo. Pero ako collector na before ng Cup, Giordano. Yayamanin. O hindi naman, sir. Giordano yun. Tapos ngayon, yun nga, yung insights ko as a collector, as a seller, fulfilling, which is kahit hindi ko pa napufulfill yung mga gusto kong cups na makolekt. Kasi nga, unang-una, babae, maliit ang ulo, maraming snapback akong nagustuhan, which is, ang pagdating, pag fitting na sa akin, yung sinasabi ni Quiz Mike, pag 6, 7, 8, masyado nang nagpasan, ang pangit tignan sa likod. Hindi ako ganun, hindi siya ganun ka-fit tignan, hindi ako komportable. Tumulubog lalo yung mukha ko, parang ganun, maliit. Kaya, tawag dito, hindi naman maselan, ang hirap kong humanap, pero meron ako mga snapback na nakatabi, pang sabit na lang siguro. Pero yung gusto kong isuot, piling-pili. Number 1 na sa akin is Wahoo talaga. Hindi mawawala sa collection ko si Wahoo. Si Wahoo. Wahoo na new era pero may pero siya. Youth size. Doon lang ako. Hi, good evening po sa inyo. Good evening. Yes. Yes, the wool caps. Hoyas. Alam ni San. Yan ang matagal ko nang hinahanap na mag-fit sa akin talaga. Hoyas. Kaya kung napansin nyo nung sa CapCon ni Cool Dad, naka-t-shirt akong Hoyas. Wala nga lang cap. Di ba dancer yun? Si Mark Hoyas? Iba yun. Ay, iba ba yun? Iba pala yun. Kaya sa pagbabae na collector ng cap, siguro yung iba talagang marami na salang collection. Ako kasi, medyo ang dating sa akin, minimalist ako pagdating sa cap. Mga gintong design ba? Minimalist. Oh. Yan. So, minimalist na. Logo na may sombrero yan eh. Hindi, minimalist yun, sir. Yung mga yung logong napaka-simple. Kahit malaki pero siya lang, walang maraming borloloy. Alam mo yun? Ganon. Mark de la Hoyas pala yun. Yung mga ginto ba? Ayan. Yan, sir. Ayan. Kaso snapback. Shoutout kay Boss Chris. Yan, si Boss Chris. Good evening, sir. Chris. Opo. Kaya tawag dito, yun. Tawag dito, sa collection, medyo limited lang ang collection ko. Yun. As a seller naman, bilang babae, tawag dito, isa sa nag-boost sa akin sa totoo lang. Kayo, mga kuya ko sa Team Collab. Kasi may pagka-shy type ako. Hindi may pagka-shy type ako. Siguro matok lang ako yung pagbibigay sa mga, yun, sa GC natin. Pero pag, medyo mahiyain talaga ako. Yun lang. Pero dahil sa inyo, mga kuya ko, quiz. Yun po ang tawagan namin sa, sa Team Collab, quiz. Yun. Sila yung nag-boost ng confident ko. Number 1 yun. Talagang laging, kaya mo yan, ma'am, kaya mo. Yes. Kaya nga. Kaya ng Gino, kaya mo rin. Pero yung sa paghahan,
Hindi pa ako ganun kasing ano nila, magagaling yung mga quiz kong yan. Oo. Which is ang maganda din sa group namin, nagahan sila, papasok sa GC namin. Ano sila tawag dito pag may nahan? O sino may gusto? Yun. Alam mo yun, teamwork. Yung teamwork and unity ng isang grupo. Hindi nawawala sa Team Collab. Yun lang ang masasabi ko. Pag may mga tawag dito, may gustong, may mga insights na pwedeng i-share, meron kami doon. Meron kaming mga araw na tawag dito, video call namin. Oo. Day. Everyday may lapagan, no? Ilapagan ng item. Ayabangan ba? Payabangan. Oo. Tawag dito. Tsaka hindi kami nawawala ng discussion sa group. Yun. Siguro isa yun sa nagbubus ng Madam, group namin. Naiiyak na si EA sa'yo. Hindi, yun, i-share ko lang sa ating mga ka-quiz, ka-boss, sa ating mga ka-cap gamer. Ano ba tayo sa isang grupo? Para alam din nila. May kulitan din kami. Kahit nag-iisang babae ako, walang problema. Pero professional naman ang aming tawag dito, samahan. Yun. Yeah. So, ano yun? Sige ma'am, go ahead. Yun. Ngayon, isi-share ko naman sa inyo si 47 brand. Which is, ito, meron akong Kaya lang ang hawak ko is, actually, si 47 brand, kilala siya as, meron siyang dalawang klase, yung clean up, tsaka yung, tawag hindi, MVP. MVP yung nakay Sir Mike. Yung tawag dito. Ang MVP kasi is yung tawag dito. Structured. Ang hawak ko naman po is 47 brand clean up, unstructured kung tawagin siya. Ayan po, which is ang tinatawag nila na yan. Tawag dito. Oo. Dad hat siya. Tapos, Velcro yung MVP. Ito naman po ay tinatawag na adjustable belt. Ayan. Yan po ang clean up ng 47 brand. Siguro po sa iba, medyo nababaguhan sila kasi mas kilala talaga si New Era at si Michelines. Yes. Actually, Pero sa mga hindi nakakaalam, si 47 brand po, kaya po siya tinawag na 47 brand, founded siya 1947. Iyo. Pala yun. Hindi kasagsagan kasi ng yun, ng mga World War yan. Yun yung Tapos, sino nga ba ang founder ng 47 brand? Siya ay, ang founder po niya ni Kambal. Sila ay si Henry and Arthur D'Angelo na mga Italian na nag-migrate ng US. Sila. Pala yun. Yes. Oo, yun. Actually, paano ba sila nag-start sa pagbibenta ng cups? Kasi before, tawag dito, sa Boston Red Sox Stadium, sa gilid nagtitinda lang sila actually ng mga memorabilia. Tapos yung, I think, Di ba artista yun? Artista yun, di ba? Sino? Nobabilia. Memorabilia yun. Ay, Iba yun. Nabibingin na ako talaga. Sorry. Tawag dito yun, yun. Nagtitinda lang sila along the street sa tabi ng Fenway Park, tawag dito. Nagbebenta sila ng mga newspaper. Tawag dito, newspaper. Tapos yung noong 1946, nananalo ang Boston Red Sox. I think, ayun. Won the American League. Yun yung nagbenta sila ng mga pennants. Pennants ng Red Sox. Actually, ano ba yung pennants? Yun yung mga parang mga flag. Actually, yun, sir. Tinatawag. Sa mga necklace. Tas ba? Oo, yung mga penance, no? Pendant yun. Ay, pendant pala. Ito na ito ni ginugulo mo eh. Hindi. Sige, joke na lang. Ito lang. Ayun, tawag dito.
dito yun, yung pen, yung mga flag. Actually, Yun. di ba yung yung parang triangle na hawak ng stick, yun Yung nagbenta sila. ginaganon-ganon. Ginaganon, sir. Di ba? Pagka Palm Sunday. Ay, Sir, hindi, palaspas yun. yoko na nga. Sige, yoko na. Ayun, sir, yung penance. Ngayon, na-curious sila or nakita nila kung gaano yung mga fans. Pagdating sa sports, parang ganon sila tawag dito, Baliw na ka-attract. baliw. Oh. Baliw na baliw sa sports. So, nagkaroon sila ng idea. Kaya, nung nagtitinda-tinda na sila doon, nag-ipon sila ng pera. Tapos, opposite that street, nung Fenway Park, binili nila yung building. Boston. No, tapos yung nag-start na sila, sir, nag-produce na sila ng cups. Yun. Cups, tsaka yung pena, tinuloy pa rin nila, sinabayan nila ng mga jersey na din. Doon nag-start. 1947, kaya siya in-establish, nagbebenta na sila ng cups. Kaya, 47 brand, so siya ay founded 1947. Okay. Ang ganda. Actually, ang ganda na. tawag dito, yung founder nun, sir, si Henry and Arthur D'Angelo, I think 91 years old na sila this time. Yun Buhay yung pa. pinakatanda. Actually, Buhay kung pa, sir. Pinatama Ang- ko nung nakaraan. Di, sir, ang nagpapatakbo ngayon ng business nila, ng 47 brand, yung apat niyang anak ni Arthur D'Angelo. Kaya family pa rin ang nagraran, which is until ngayon si Arthur D'Angelo, pag in-interview mo siya, hindi na niya masyadong maalala kung anong saan siya nagsimula. So, mga anak niya ang tawag dito. Yung pala yun. Hindi sila talaga nagbebenta ng or sale. Hindi uso yung sales sa kanila. Nag-speak sila na ang 47 brand ito yung presyo. Kaya kanina sa nagtatanong yung paano ba yung pinaka-price range. 1,500 pataas talaga ang presyohan ni 47 brand. Kaya, tawag dito. Kaya, di ba sinasabi nga na yung iba, bakit merong naglalabas ng mura? Which is, pero ang totoong presyohan talaga ni 47 brand, 1,500 pataas siya, sir. Yun ang kanyang Parang new era. Parang new Oh, era. parang yun siya, sir. Tawag dito. Grabe, no? From painting, no? Si Angelo, hanggang nagbenta ng kape. Iba yun. Iba yun. Iba yun. Di ba pala ito? Di ba pala ito? Good. Yun. Ito yun. So, ganda, no? Ito Ngayon yun, ko lang din di ba? nalaman niya. No? Ito yun. Sir Michelangelo yan. Ah, iba ba to? Ay, iba rin to. Iba pala to. Galing, galing. Ang galing, no? Kapag trivia yun, no? 47 dati inisip ko, edad ba yun? Edad ba ni, ni RJ? Sabi ko, 50 plus na si RJ, kako, sabi ko. Yung pala yun, 1947. Yes, sir. Oo. Siya ay founded doon siya nang galing. Sa year na yun. Pero, Kaya yun ang ko, nakalagay ba talaga dyan sa brand? 47 brand or brand 47? 47 branch up. Actually, sir, ayan, iba-iba siya eh. Ay, hindi, ayan. Ang nakalagay sa kanyang tag, ayan talaga, sir. Kita ba? 47 lang, di ba? 47, no? Walang Ayan, sir. brand. Wala, sir. Kaya pala 47 yung lang. logo niya, meron siyang Oh, apostrophe. ganun. Shortcut Tapos, ng taon. 47. Oh, Yes, shortcut ng taon. Taon. Okay. O, kaya, sure, Feeling ko- taon. So, Pilipino lang ang nagbansag dyan na na 47 brand eh. Kasi walang nakasulat na brand, di ba? Oo. Okay, Wala. yung brand niya is 47. 47. So, Oo. pwede natin siya tawagin, anong brand yan? 47. Oh, Ganun 47. lang, di ba? Parang di ba siya sabing New Era brand or Michelin's brand? 47. Serious to ka? Kasi kasanay tayo, tinatawag ang 47 ng 47 brand. Actually, Pero walang nakasulat sa logo niya na brand. Oo. Wala, Pero sir. sa website nila, 47 brand talaga yung nakalagay. Meron talaga brand. Pero yung sa logo lang, 47 lang. Okay, okay. So, makes sense. Pwede rin siguro 47 brand. Para lang din, tayo, kumbaga, aware lang ba? Oh, Yan, sir. 47 brand chops, tama. 47 brand. Yeah, 47 brand.
Ganda, maganda Okay. yung turn ni Ma'am Bel. Very Sabi- informative. Hindi Quincy Mill, masarap yan. Iniinom sa gabi, maligam-gam eh. Ay, iba yun, iba yun. Bear brand pala yun, Bear brand. Iba pala yun. Beer brand. Yan ang shoutout yun. sa ating 42 viewers pa, mga tol. Grabe. Grabe. Salamat sa support nyo, mga tol. Grabe. Grabe. Oo. Tsaka ano, diba, sir, before ang 47 brand, yun nga, dalawa lang talaga siya, Clean Up and MVP. Pero as of now, may mga lumabas na rin sila. Meron na sila Snapback. yung parang 950, di ba? Ano yung tawag dun sa parang 950 nila? Captain ata, Tsaka- Captain. 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 Meron na rin silang tracker. Oo. Di ba meron silang Captain? Captain, mga Meron, snap meron. yun. Snap. Captain. Oo. Yung parang ano siya, parang ang fitting niya, actually parang Michelinese. Oo, sir, parang oo. Di ba yun yung parang golfer yung ano niya? Parang golfer siya. The goal, Pero ano eh. merong counterpart na ano eh. Ano yung parang the golfer? 47. Actually, 46. Yes. Ito. Additional info. Yung clean up, yun yung mga parang dad hack, unstructured. Unstructured. Tapos, meron silang franchise na tinatawag. 47 brand franchise. Yun yung parang 3930, yung small, medium, large. Yung Yan, ganyan. yan. Franchise ang tawag dyan. Tapos, meron silang hitch. Yung hitch. Yung parang Hitch. golfer. Oh, yung may ano Oh, dito, yung yung, ano. yung hitch. Team sa NBA yan. Diba? Ayun. Miami Hitch. Miami Hitch. Hitch yun. Ay ba ba yun? Yung parang ano ba, yung parang on-field ng NFL, yung may tali dito. Parang pang music to sa fiesta. Oo, yun. And then, meron din silang tracker. Yung tracker, siyempre, alam niyo na yung tracker. MVP, kalimitan ng MVP, yung Velcro. And then, Captain, yun yung parang 950 or yung parang Michelinese. Flat brim, Flat brim. tapos snapback. Okay. Tapos, meron Yun yung mga lumalabas na Mighty Ducks, di ba? yun. Yung Mighty mga snapback. Oo. Yung Mighty. And then, meron din silang trophy. Yan. Fractured crown, semi-curved brim. Yun yung trophy. Na ano din. Meron din silang, may medal din sila, medal. Trophy. Tsaka ano, sir, meron na rin silang 47 MVP pero mesh cap. Tapos, oo, Snapback. snapback siya. Ganda. Yun yung trophy. Lumalabas ang ano, yung mga bagong MLB na lumabas na 47 brand, karamihan sila ano, puro mga captain. Oo. Yung puro mga captain. Kasi nakuha na ng ano nakuha na ng 47 brand ang franchise ng ano, MLB. MLB. Yes, so nagpo-produce na sila. Actually magaganda, to be honest. Magaganda design ng ano, ng 47 brand. Kumbaga hindi pa lang siguro ready or hindi pa ganun kaputok sa Pinoy. Pero magaganda ang labas ng 47 brand. Ang gaganda ng side patch. Yung ano, yung ducks, yung two-tone na duck, Ang ang ganda nun. So, 47. meron ako, yung- sir. Ganda nun. Oo. Nakahawak ako nun, binenta ko dun sa ano. Ito magandang i-introduce no sa sa atin dito sa Pinas yung 47 kasi parang bibihira ang makita talaga ng May downside kasi kapag ka nag-import tayo nun. Ang downside kasi nun, yung mga feet. May tanong si Idol Yael. Yan. Ayan, shoutout muna natin Idol Inric, mapagmahal. Boss Inric. Yan balita. Yan, ako sasagot yan. Pwede ba? Kalma. Boss, tanong lang, ba't po walang collector's value pro standard pero okay naman qualities ng gawa nila? Yes. Hindi natin na-discuss ang pro standard kanina, in fairness. Pero pwede nating i-topic yan next podcast.
tawag dito. Sorry. Ang gulo ni Ma'am Shikan. Wait lang. Oh, go. Sige, go. May nag-i-stretching. May nag-i-stretching. Ano na? May nag-i-stretching sa likod mo. May Alam nag-i- na. Stretching sa likod ko. Ayan o. Op! Ay! Op! Ay! Huwag kayong magulo. Kumot na lang suot niyan. Pro standard, totoo yun. Napakaganda ng fitting. Sobra. Panalo fitting. Agree Saka ako. American Needle, ayan. American Needle, di natin na-discuss. Actually, ang American Needle, dead stock na yan. Hindi na gumagawa ng American Needle. So, yung mga naabutan natin na American Needle kay Cool Dad, totoo yung sinasabi niya. Wala na nun. Pero kung Okay. gusto mo lunod na lunod talaga ang fitting, American Needle. Malalim. Oh, maganda fitting ng American Needle. Lalim ng fitting. Ang fitting. Okay? American Needle, tapos yung Pro Standard, walang, depende sa collector eh. Totoo, pero walang, kumbaga, ang presyo ng Pro Standard is hindi katulad ng New Era. Again, depende yan sa preference kasi ng Pinoy. Market, Philippine market, dominated tayo ng New Era tsaka ng Michelinese. Oo. Yun lang yun. Ganda ko. Sa collector, sa collector, masasabi ko lang kasi sa Pro Standard. Hindi naman sa as a collector kasi, sa Pro Standard, nakahawak ko ang Pro Standard, panalo. Yung brim, makapal. Ang sarap yung snap niya, ang sarap ibalik. Soft lang. Ang sira lang talaga sa akin yung top button. Oh, leather kasi ang release nila As a top bottom. collector and a seller, kapag kukuha ka ng 47, ng Pro Standard. Yung leather kasi, mga idol, pag tumagal yan, nababakbak. Lalo na kung synthetic leather. Nababakbak yan. Kahit anong gawin mo dyan, mababakbak yan. So, doon pa lang sa top button, sirang-sira na. And ang Pro Standard kasi, pag naglabas ng cup yan, tad-tad yan ng design. So, yung isang design na yun, marami yun, pero makakahanap ka pa ba ng ibang design na, depende kung mag-i-innovate si Pro Standard. Patulad nung double whammy, ano pa bang ibang design ng bulls na gano'n? Diba? Pero bilib ako, sobrang solid ng stitching ng Pro Standard. As in, talagang binuhos. Yun lang. Binuhos lahat. Putol lang talaga. Hirap i-curve ng Pro Standard, mga boss. Kahit ano gawin mo, balik pa din. Yun. Kung gusto, pag kinurve mo siya, kunwari, na-curve mo ng full curve, no? Mas mabilis siyang bumalik kaysa sa New Era. Ang New Era, maganda i-curve. Kumbaga, kung magka-curve ka ng brim, pinaka-the best i-curve talaga is New Era. Yan. Parusa yan. Lalo na itong Michelinese. Wala. Ano yan? Sumpa yan. Sumpang i-curve yan. Ako po. Ubus na yung tubig mo sa steamer. Bumabalik pa din. Wala. Promise. Sumpa yan. Yung game day ng Michelinese, may leather fabric din. Yes, yun. Over time, kasi, depende talaga sa preference ng Pinoy. Ganito lang kasimple yan. Kaya hindi nag-click siguro ang Pro Standard is hindi kumbaga hindi ready or hindi pa nakikita ng Philippine market ang Pro Standard as a collector's item. Kasi lately lang naman pumasok ang Pro Standard eh. Ang New Era kailan pa 1940s. Kumbaga na-establish niya nila yung mga sports. Na-establish na nila yan or nakagawa na sila ng brand, no? Ang pang Pro Standard, I think, bagong player sila na pumasok sa hats. So, siguro eventually, mga ilang taon ngayon, baka pwede. Pero ganun ang tingin natin dyan. Kaya walang collector's value. Pero PSG, naku po, napaka-solid. PSG, okay. Para sa mga kasi, baka sabihin, ano yung PSG? Diba security guard ng presidente yun? Ang PSG, pang sariling gamit. Para dun sa mga, again, ang target natin dito is yung mga newbies or
Kumbaga, collectors in general or mga sellers, lahat naman. Pero para dun sa mga baguhan, tinatawag natin yung PSG na ginagamit mo pang sariling gamit. Actually, yung PSG na yan, talaga ginagamit din sa US. Hindi siya nagtatagalog sila. Ang PSG talaga ay tinatawag na Personal System Group. Personal Systems Group. Yan. PSG. Ibig sabihin ng Personal Systems Group, yun yung mga ginagamit mo everyday. Basta ginagamit mo personally. Yun ang ibig sabihin ng PSG. Alam ko para sa gwapo. Pwede. Pag babae, para sa gwapo. Ganda. Lalayo mo pa. Okay? So yun. Ano pa? Pwede kayo open tayo for question and answer. And Bakit tayo motion? adapt ko lang sa 47 brand as a seller naman. Nakakatakot din kasing kumuha ng 47 brand. Ng Pro Standard. At for me as a seller kasi syempre isiship yan ni supplier. Mamaya yung upload pag sara ng box matamaan. Wala na. Bibenta mo na agad palugi yun. Yun. Si EA, expert yan sa Pro Standard. Hanggang ngayon, natutroma yan. Hindi kasi madami ako dating benta mga Pro Standard eh. Actually, ang ganda nga ng totoo yun, ang ganda ng fitting ng Pro Standard. Tsaka yung gawa, napaka-solid talaga. Yun lang, syempre as a seller, hindi naman siya nag-click sa Pilipinas sa ngayon. Siguro yung value na yung sinasabi ni kanina, yung collector's value. Tama yun, na-establish na kasi ng New Era Michelinese ang market. Tsaka sinuot na yan ng mga sikat na mga personalities. Yes. Pro Standard, siguro nagsisimula pa lang sila. One good example ang Rodman na 'di ba sinuot lang ni Rodman, pinangalanan na natin Rodman. Parang mataas na yung value, parang ganun. At Pro Standard, hindi pa natin nakikita na sinuot ng mga, although siguro meron, pero hindi pa yung talagang idol natin talaga na nagsusuot talaga. Siguro may factor din yung mga ganun. Kaya Saka ang talagang sumikat kasi na mga items ng New Era, mga fitted sa US. Fitted talaga. Fitted. Yun ang unang-unang release ng New Era, mga fitted. Nanonood ako actually kanina ng video ng New Era. Yan ang icon ng New Era, yung mga fitteds. Ayan 2015 lang pala. 2000, ayan. Thank you, Brother Jericho Dumundo ng JJ Cups. By the way, si Brother Jericho ang natin, sponsor for tonight. Pro Standard founded by Mike Harris in 2015. So imagine, 2015 lang sila pumasok, ang New Era 1940s. So imagine yung gap, yung hahabulin ni Pro Standard. Siguro more on the PSG side, mas marami din magkakagusto sa Pro Standard pagka nahawakan nyo. Talagang pang suot-suot talaga. Nakahawak ako ng Pro Standard. Okay naman. Yun talaga. Okay talaga. Okay talaga. Pagdating sa mga embroideries talagang sa ulig. Malalim siya, tapos yung snap, ang sarap ng paglaruan ng snap niyan eh. Hindi siya nag-click eh. Ang napakalambot is snap. Idol Ernest, bakit ang sabi nila is yung 47 brand may pinakamagandang fitting? Well, depende, iba-iba kasi ulo natin eh. Okay. Yes, Twins Enterprise, si 47 brand, correct. Yun, hindi natin nabanggit kanina. 47 brand. Ito pa, isa pang insight, no? Yung mga lumalabas ngayon na Twins Enterprise, na yung mga design highway, vortex, guys, hindi siya vintage retro na siya kasi merong planta ang Twins Enterprise sa Europe na nagpo-produce ngayon ng mga ganun, yung mga twill, the twill, nagpo-produce sila ngayon.
Merong planta, buhay ang planta ng Twins Enterprise sa Europe. So, hindi siya vintage. Retro, pero vintage design. Yun yung tamang term doon. Tamang term. Siguro. Yes, retro vintage design. Hindi siya vintage na, kasi pag sinabi mong vintage, at least 20 years yung production niya. I mean, yung production date. Ano siya, retro siya, pero vintage design. Yun yun. Vintage inspired. Hindi, kung sa kanila nanggaling yun, vintage design. Well, sa New Era and Michelin is vintage inspired. Yun. At almost two. I-discuss natin yan next podcast, ano yung mga design ng sombrero. Kasi medyo late na. Tulad nito, example, collision. Collision or earthquake. Kadalasan ng ganito, lalo na sa mga rare teams na lumalabas, mahalang value. Bakit? Karamihan ng mga mahalang value nang galing ang design sa mga vintage. Yes. Shark's Tooth, S-line. Splash or Paintbrush, Barline, S-line. D-Cat, S-Line, D-Line, OG Logo, Vortex. No line. No line. Yan. Yan. Jawline, Hairline. Ayun. Wala ka No doon. line. Meron ako. Mataas nga lang. Hairline. Yeah. Wala niya. So, i-discuss natin yon next podcast. Marami tayong hinati natin to sa at least minimum 4. Mga ilang series to. Okay. Wala si Mga ilang series. Ayun, sir, habol ko lang. Yun nga yung 47 brand, dati siyang Twins Enterprise. Galing na rin sa kanilang kambal, Twins. Ayun. So, kambal kasi ang founder ng 47 brand. Si Michelangelo tsaka si Leonardo da Vinci. Yun. Ay, ba yun? Ano, Yung pala yun, yung kambal na 91 years old na. Kaya pala, no? Hindi, actually, yung ganda ngayon ko lang din ang nalalaman niya na. Hindi ko na-research. O, di ba? At least may natututunan tayo. Kaya pala Twins Enterprise kasi yung founder kambal, 47 brand kasi ginawa nila yung 1947. Ang ganda, di ba? Parang ako talaga. Mga ano talaga, mga kapanahonan ni Kuis Emil, no? Julio at Julia. Galing naman, Ben. Palakpakan. Palakpakan tayo.